Lubayan nyo ako, putang ina nyo, lubayan nyo ako, Martin, ha? Madadali kayo, sinasabi na sa inyo, pag pumutok yung Mindanao, kasalanan nyo. Kasalanan nyo, puputok ang Mindanao. Hindi namin mapipigil, sila nandun eh. Nandito ako sa Luzon eh. Pag putok ng Mindanao, sasabay ang Visayas. Wala na, hati na Pilipinas. All because of you. Gusto mo presidente ka ng Luzon. Pero, magkakaroon ng packet of resistance sa Luzon. At Mindanao and Cebu, pagka lumakas ang Visayas, pagka lumakas yan, they will invade you. Good luck to you. Tangina. Sinira nyo Pilipinas eh. Binaboy nyo eh. Tangina ninyo eh. Good governance lang naman. Drug test. At yung yung pag-explain sa pera. Ano pa ba yung inaano ninyo? Breaking news mga kaibigan. Eto na naman tayo guys. BBM nagimbal po sa bagong pasabog ni Kapitan Dado. At of course guys, sapol na sapol din dito si Tambaloslos. Kasi nga naman, bakit naman kasi hindi kayo marunong sumagot eh? Bakit naman kasi hindi kayo marunong mag-explain? Napakasimple lang naman ng panawagan ng mga tao. I-explain nyo kung anong nangyayari sa mga pera. I-explain nyo kung bakit ayaw nyo magpa-drug test. Di ba? Ilang beses na po nananawagan, no? Lahat tayo nananawagan eh. Hindi lang naman yung mga ordinaryo mga taong nananawagan. Lahat, no? Lahat po, no? Lahat ng sektor nananawagan ng drug test dahil nakakatulong po 'yan mga kaibigan sa ating mga kandidato. Hindi lang po sa mga kandidato, no? Pati po yung sa mga current na mga official, di ba? Dapat naman talaga magpa-drug test. Kaya po itong si Kapitan Dado guys, hanggang ngayon talagang nananawagan siya, no? Magpa-drug test ka. Ganun lang eh. Kung gusto mo matahimik ang mga tao at wala nang gulo, magpa-drug test ka para malaman po ng karamihan kung positive ka ba or negative. Now, ikaw naman Tambaloslos, huwag ka na makialam. Wala ka namang silbi dyan. Di ba? Katulad po kahapon mga kaibigan, meron pong sumabog na balita. INC po. Di ba? Ang INC po mga kaibigan ay nagpapahayag na po, no? At nagpapakita na po sila ng naghahanda na po silang malawakang rally. See? Bakit po sila naghahanda ng malawakang rally? Dahil po sa mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya itong si Bangag mga kaibigan, itong si Bangag, itong si Tambaloslos at itong si Ahas, nako, nabubulabog na naman po sila mga kaibigan dahil po sa mga pangyayari kahapon. At bigla pong nagpatawag ng emergency meeting itong si Bangag. Pero ayaw niyang aminin. Ayaw niyang aminin guys na emergency meeting daw yun. Pero meron po tayong nasagap na balita na talagang nagkaroon talaga ng kunwari fellowship, no? Para maganda pakinggan, no? Para hindi masyadong obvious. Ang nakalagay sa balita, nagpatawag daw ng meeting or fellowship gathering etong si Bangag kahapon or kagabi. Mantakin nyo guys, miniting lahat ng mga congressman, tapos sasabihin mo lang sa amin, fellowship meeting? Ano yun? Prayer meeting? Ano to? Nagpatawag siya ng prayer meeting? Kaya po mga kaibigan, wag na kasing, mahilig kasi sila ang hilig-hilig nilang magsinungaling, no? Ang hilig nilang lumusot, ang hilig nilang magsinungaling. And then, maya-maya, or bigla din silang mahuhuli. Bigla din silang nabubulabog. Bigla din silang nabibistado mga kaibigan. Di ba? Sasabihin nila, hindi naman emergency meeting yun. Anong tawag mo doon? Bakit timing na timing? Nung pumutok yung balita na ang INC ay magkakaroon ng malawakang rally, no, patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara, bigla kayong nagpatawag ng emergency meeting. Bakit naman kasi timing na timing eh? Di ba? So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun mga kaibigan, either naglo-loyalty check, pwedeng loyalty check eh, no? Kaya siya nagpatawag ng mga congressman. Kumbaga tinipo niya lahat eh. Either naglo-loyalty check siya or pwede rin naghahanda po sila mga kaibigan dahil panic mode na po ang Malacanang. So nabubulabog po sila mga kaibigan sa panawagan ng INC. Kasi meron pang ibang mga source o iba pang mga balita na baka po magsanib puwersa ang INC, KOJC at yung iba pang mga Muslim na mga organization. Biruin nyo guys, pag nagsanib puwersa yung tatlo na yan,
Kaya kung napapansin nyo mga kaibigan, sa mga vloggers po ni BBM, binabatikos nilang INC. Di ba? Sa akin lang mga kaibigan, bakit yung binabatikos ang INC? Eh panawagan naman yun ng bangag yung presidente. Ano bang sinabi ng bangag yung presidente? Huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte, di ba? Oh. Kaya sumagot naman ng INC, sabi ng INC, susuportahan namin yung panawagan ni President. Oh. Sabi ng INC, di ba? Pero bakit binabatikos ng mga BBM vloggers? Oy, kayong mga ensaymada, bakit nyo binabatikos ang INC? Eh, hindi na. Dapat, huwag nyong batikusin ang INC bagkus, suportahan nyo. Bakit? Kasi nga, yun ang panawagan ng bangag yung presidente. Di ba? Tama ba, guys? Kasi nawagan nga, ang sabi kasi ni Junior na itigil daw impeachment. Kaya ang INC, dahil suportado po nila si BP Sara, nanawagan din ng INC. Patungkol po doon sa impeachment ni BP Sara na ihinto. Kasi yun nga daw ang panawagan ng presidente. Oh, see? Dapat nga pasalamatan niyo pa yung INC dahil ginagalang po ang panawagan ng inyong presidente. Inyong presidente, no? Di ba? Tama ba mga kaibigan? Siyempre, unahin mo natin ito kay BP Sara. Nagpasalamat po ang ating mahal na Vice President sa kanyang sa lahat ng mga sumusuporta po sa kanyang mga kaibigan. At ito pa mga kaibigan, no? Nagpasalamat po si Vice President Sara Duterte kay Ate Amy Marcos. Nako. Ayos Bakit siya nagpasalamat kay Marcos? Ito po, basahin po natin guys. Ito po ang pahayag ng ating Vice Presidente. Ito, basahin lang po natin guys kasi nagpasalamat po siya. Ayan o. Nagpapasalamat ang tanggapan ng pangalawang Pangulo sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at nagpaabot ng pakikiisa at pagdamay sa opisina ng humarap ito sa krisis at kagipitan kamakailan. Ayan po. Maraming salamat sa mga doktor at sa lahat ng mga healthcare personnel na walang pahinga sa pagsiguro ng maayos ang kalagayan ng mga kawani ng Office of the Vice President or the OVP nang nangangailangan ng tulong medikal. Salamat din sa mga abogado na 24 oras na nagbantay sa posibleng mangyari sa mga empleyado na nangangailangan ng tulong legal. Ayan po. Salamat din kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sinamahan si Yusek Zulaika Lopez sa ospital buong araw noong November of 23, 2024 sa Veterans Memorial Medical Center or the VMMC. Salamat din kay Senator Bongo na humalili kay VP Sara Duterte. At kay Senator Amy Marcos, nako, nagpasalamat. Ayan a special mention mga kaibigan. At kay Senator Amy Marcos, nako, galing no, bati na ba sila? Ayan At kay Senator Amy Marcos na tiniyak na mayroong DILG order para payagan si Vice Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa na magbantay ng pasyente sa VMMC. Ayan Maraming salamat din sa media na tuloy-tuloy na pagsisiwalat sa kalagayan ng bansa o pagbabantay laban sa kawalan ng hustisya, pandarahas at pag-uulat sa sinapit ng mga tauhan ng OVP at sa walang takot na malayang pamamahayag. Syukran. Ayan po, December 5, 2024. Ayan po mga kaibigan, nagbigay na po siya ng kanyang statement po ang ating mahal na Vice President. Ayan, palakpakan po mga kaibigan. Ayan special mention po si Super Manga. Hoy, Super Manga, special mention ka. Konnichiwa. Ayan Angelina Matsu. Hello, Lalaine Garcia. Kumusta po ang inyong Thursday? Beta Galban, kumusta po tayo dyan? Ang ating mga suki, andito na, dumating na. Beta Galban, Thank you very much. Ayan. Sa mga suki, Chrissy Brooks, pasok.
Okay, mga kaibigan, ano po masasabi nyo dito, guys? Na pinasalamatan niya po itong si Amy, si Super Amy, Super Ate. Bakit po niya pinasalamatan ito? Bitter na bitter si Pudinet nagtataka lang ako, bakit niya pinasalamatan? Ano bang ginawa ni Amy? Siya ba nag-provide ng security kay kay Vice President Sara Duterte? Sa akin lang naman, wala naman akong problema doon. Alam naman si VP Sara, mabait talaga ang niya, no? Mabait talaga si VP Sara, may gininto ang puso, no? Christian heart talaga si VP Sara. Kaya siya nagpasalamat siguro kay Amy dahil siguro meron siguro tinulong si Amy sa kanya, or meron siguro siyang pabor na binigay ni Amy Marcos. 'Di ba? So sa akin, wala akong problema doon. Pero wag na po tayo magtiwala. Okay? Kasi alam naman natin na si Super Mangga yan. Baka bigla na, ewan ko lang talaga. Baka magulat na naman tayo isang araw. Meron na naman bagong pasabog dyan. Okay? Bumisita siya doon sa veterans. Nakita ko yun eh. Hindi lang siya nagsalita itong si Amy, no? Hindi siya nagbigay ng pahayag, pero nakita ko bumisita siya. Ayos yan, maganda naman yan. At least pinakita niya na support siya. Pero bakit hindi niya kayang pigilan ng kanyang kapatid o kaya yung kanyang pinsan? Yun lang naman sa akin, guys, eh. 'Di ba? Kung talagang meron kayong concern sa ating Vice President, dapat kinausap mo yung kapatid mo o kaya kinausap mo yung pinsan mo. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Kakausapin mo lang naman. Bakit nyo sinisiraan si VP Sara? Bakit nyo siya pinipilit na i-impeach? 'Di ba? Kung talagang may concern itong si Amy, kasi nga pinasalamatan siya Ayan At kay Senator Amy Marcos na tiniyak na mayroong DILG order. DILG order? 'Di ba? Para payagan si VP Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa na magbantay sa pasyente sa VMMC. Kaya naman pala ni Super Ate. Kaya naman pala niyang magbigay ng at least, 'di ba? Parang tulong. Bakit ayaw niyang itodo? Bakit ayaw niyang kausapin na lang yung kapatid niya at saka yung pinsan niya para matapos na yung gulo na 'yan? 'Di ba? Napakasimple. Pwede siya mamagitan diyan kasi ate siya eh. Sabi nila Ling Garcia, Sir Foodie, take note, naka-chopper pa siya. Nag-visit siya kay Attorney Zulaika Lopez. Talaga? Naka-chopper? Hanep? Ang yaman. Yaman, naka-chopper. Talaga, naka-chopper. Nakita ko yung may chopper eh. Siya ba sakay nun? Ewan ko lang kung siya ba sakay nung chopper na yun. Kasi nakita ko siya, sumakay din siya ng van eh. Ewan ko lang kung talagang naka-chopper siya. Pero kung naka-chopper siya, yaman! Ang yaman ni Super Ate. Ayos, di ba? So, yan po mga kaibigan ang ating updates po sa ating mahal na Vice President. Ito po guys, no, may papakita po ako sa inyo. Oo nga eh, mangga nga eh. Yun nga yung problema dun, mangga sir eh. Angelina Matsui. Yun nga yung problema dun, mangga kasi eh. Ito po, papakita ko lang sa inyo guys. Ito pong pinakamatinding balita ngayong araw. Asa ba yun? Ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan paki-comment po mga kaibigan kung anong masasabi nyo dito guys. Ayan lakihan natin. Ayan, paki-comment po mga kaibigan kung anong masasabi nyo dito sa aking pinakitang picture guys. Ayan Iglesia ni Cristo magdaraos ng mga malalakihang rally para kontrahin ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasi po mga kaibigan, kaya po pinakita ko sa inyo to guys ulit dahil po binabatikos ngayon itong INC ng mga BBM vloggers. Sabi niya Sir Foodie, si Mangga ang sakay sa chopper, hindi siya nagpa-interview. Talaga? Siya pala talaga sakay, no? Mukhang nagkawala ng mga trolls. Dodong. Wala ng mga trolls, Dodong. Wala ng pera.
Oh, mga kaibigan, paki-comment naman guys na manghihingi lang po tayo ng reaction or comment sa inyo kung ano po ang masasabi nyo dito sa picture na to. Kasi po, binabatikos po ito ngayon guys ng mga BBM vloggers. Okay? Hindi ko maintindihan bakit po nila binabatikos ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Hindi ko maintindihan. Dapat nga magpasalamat kayo sa Iglesia ni Cristo dahil sinusunod niya ang panawagan ng Pangulo nyo. Pangulong Bangag, di ba? Magpasalamat kayo. Bakit kayo nagagalit sa Iglesia ni Cristo? Kaya po guys, pakitulungan po si Foodinet na magbigay kayo ng sarili nyong reaction or ano ba ang masasabi nyo dito sa picture na to. Iglesia ni Cristo magdaraos ng malakihang rally para kontrahin ang impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Oh, yan po. Oh, ano po ang masasabi nyo dito guys, no? Okay, mag-comment na po kayo ha. In 3, 2, 1, comment! Yes, mag-comment na po kayo. Tingnan po natin guys kung ano po ang masasabi nyo. Kasi po, alam nyo mga kaibigan, ano ba talaga ang gusto ninyo? Itong mga BBM vloggers, di ba? Sinusunod na nga ng Iglesia ni Cristo ang gusto ng inyong amo eh. Oh, ano pa bang gusto nyo? Gusto nyo ba talaga gulo? Huwag nyo nang pangarapin ang gulo kasi hindi nyo kakayanin. Baka magsisi kayo, di ba? So, bakit hindi nyo na lang suportahan din ang Iglesia ni Cristo sa panawagan? Di ba? Total, ang panawagan naman nila is, hindi naman ito gulo guys eh. Ang panawagan nila, itigil ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang tanong dito guys, anong masama doon? Oh, kayo, mag-comment kayo mga kaibigan, anong masama sa panawagan ng Iglesia ni Cristo? Tanong ko lang sa inyo ha. Kasi kung akong tatanungin nyo, kung ako ang sasagot, wala po akong nakitang masama. Di ba? Wala po akong nakitang masama. Bakit? Wala namang kaso si VP Sara eh. Unang-una, inabsuelto na siya ng COA 2 beses. Di ba? Ang unang beses, ang sinabi ng COA, cleared siya sa kanyang CIF. Ang pangalawa, nagbigay sila ng audit. Sarili nilang audit, parang independent audit yata yun eh. Oh, na-cleared siya. Oh, malinis po ang konsensya ng Vice President. Ibig sabihin, wala po siyang irregularities at wala pong corruption na nangyayari during her sa pagiging sekretary niya sa DepEd, and at the same time, yung OVP niya. Oh, wala pong korupsyon. Kaya, tama lang po ang Iglesia ni Cristo na manawagan sila na ihinto ng impeachment. Dahil wala po silang nakikitang masama or wala po silang nakikitang may kasalanan si VP Sara. Wala po siyang kasalanan guys. Bakit po pinapayagan itong administrasyon na to na itong mga makaliwa, binibigyan po niya ng platform. Yan po ang tanong ng karamihan. Bakit po itong administrasyon na to binigyan ng platform ang mga makaliwa? Bakit po sinabing platform? Kasi pinagbibigyan nila ang mga makaliwa guys na mag-file ng impeachment laban kay Vice President. First time po nangyari yan. Di ba? Ibig ba sabihin guys, na sayang lang lahat ang pinaghirapan po ng ating Tatay Digong. Di ba? Dugot pawis po ang ipinaglalaban dyan. Pero bigla niyong binigyan ng platform ang mga makaliwa para mag-impeach sa isang Vice President. Di ba? Yun ang problema dyan. Oh. Ngayon, bakit kayo magagalit? 'Di ba? Bakit kayo magagalit ng Iglesia ni Cristo ay suportado po si Vice President Sara Duterte? 'Di ba? Kaya po ang INC guys, nanawagan sila na huwag i-impeach kasi ang INC mismo naniniwala sila na wala pong corruption or hindi po corrupt ang Office of the Vice President. Pero alam nyo bang nangyari kagabi guys? Hindi na natin na-topic ito no? Pero ito isisingit ko po sa inyo ha. Alam nyo ba ang nangyari kagabi? 'Di ba? Nagkagulo po sa Malacanang. Kasi
bigla po nag-announce ang INC, di ba? O alam na naman siguro 'to ng lahat eh. Bigla po nag-announce ang INC na yun nga no, na magkakaroon sila ng massive rally. So ano pong nangyari sa Malacanang, guys? Na hanggang ngayon dinideny pa nila. Nagkaroon po ng secret meeting or emergency meeting po, mga kaibigan. Ngayon, nahuli sila ng media, guys. Ewan ko sino nakahuli. Okay? Ito naman kasing media, itong bayaran na media, ewan ko kung bakit, ano ba yung balita niya? Fellowship daw? Ha? Fellowship daw, mga kaibigan. Ito nga, tingnan nga natin. Silipin nga natin dito sa, ano ba to? Ito, galing po ito ng Philippine News Agency. Ito basahin po natin mga kaibigan. Ito po, i-highlights natin. Kita ba dyan, guys? Kita ba dyan? Ito po, Marcos meets with lawmakers in Malacanang Fellowship. So, nagtataka ang lahat mga kaibigan, bakit tinawag na fellowship? Sa bagay, ang fellowship naman, it doesn't, ang fellowship po mga kaibigan, it doesn't mean na ito po isang loyalty check. Hindi naman ito loyalty check. Pero parang gano'n na nga, loyalty check. Bakit kasi tinawag nyo pa na fellowship? Dapat ang sinabi nyo na lang, prayer meeting. Nagpatawag ng prayer meeting si Junior. Dapat gano'n na lang sinabi nyo. Kasi pag sinabi nyo yung fellowship, fellowship ng mga demonyo eh. Okay, mga kaibigan, ito po ang istorya dyan, no? Tinawag po ang mga congressmen. Ayan tinawag para daw magkaroon sila ng fellowship meeting. Okay, ito po ang nakalagay dito sa balita, Saan ba yun? Ayan, President Marcos meet with members of the House or Representatives Malacanang. Ayan, Wednesday, kahapon po, kagabi. According to the Presidential Communication or PCO, the meeting was meant to be a fellowship. Ang sabi fellowship between the office of the President and members of the House of Representatives. Fellowship daw, yung pala guys, emergency meeting pala. Yung fellowship mga kaibigan, hindi pala siya fellowship, emergency meeting pala siya mga kaibigan. Ang tanong, bakit po siya nagkaroon ng emergency meeting? Nanawagan lang naman ang INC na magkakaroon sila ng malawakan na rally. Ibig sabihin guys, natataranta na po sila. Nabubulabog na po ang Malacanang mga kaibigan. Malamang nanginginig na po si Ahas at saka si Tambaluslos. At hindi lang yan guys. Meron din tayong source na itong si Kilay. Kilala niyo si Kilay, di ba? Sino ba nakakilala kay Kilay dito? Bible study, Bible study nga kasi andun si Abante. May dalang Bible, no? Dala-dala yung Bible, Bible study pala. Sino ba nakakilala kay Kilay? Kilala niyo si Kilay, di ba? Si SP. SP ba siya? Si SP ba siya? Di ba? Tama ba? Alam niyo bang si Keso nga, si Keso, Alam niyo bang nangyari kay Keso? Biglang nagbago ng tono. Si Boy Kilay. Ito i-share ko sa inyo Si Keso po or si Boy Kilay, biglang nagbago ang tono. Naku, bakit kaya? Nakakagulat kanina guys, biglang nagbago ang tono. Kasi noong mga nakarang araw, talagang suportado niya ang impeachment, kung ano-ano mga sinasabi niya. Biglang nagbago ang kanyang tono mga kaibigan. Bakit kaya? So ito po ang nalaman natin guys. Dahil nga, nagpatawag ng naghahanda ang INC ng malawakang rally. So, anong gusto nyo? Susuportahan nyo na si BP Inday? Dahil alam nyo na ang INC nanawagan na ng rally? Ganun ba? Ganun ba ang gagawin nyo? Porkit nanawagan na ang INC, bigla kayong magbabago ng tono? Tatawid na kayo? Tatawid na ba kayo sa mga Duterte? Lilipat na ba kayo sa mga Duterte? Dahil nagpatawag na po ng meeting or naghahanda na po ng malawakang rally ang INC. At itong si Bangag, mukhang natataranta na po, nabubulabog na po ang Malacanang. Kaya biglang nagkaroon ng prayer meeting. Biglang nagkaroon ng Bible study. Biglang nagkaroon ng fellowship. Pambihira ng fellowship daw.
Ha? Fellowship daw mga kaibigan, no? Maniniwala ba kayo? Ha? Kahit nga siguro kayo, tanungin ko kayo. O sige, ito ha, tanungin ko kayo. Biglang nagkaroon ng biglang sumabog ang internet kagabi, di ba? Dahil nga ang INC biglang nag-announce na magrarally sila. Tapos bigla namang nagkaroon ng fellowship meeting. O kayo, tanungin ko kayo. Yun ba ay coincidence? Coincidence ba yun? O, hindi po. Hindi coincidence yun. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, there is no such thing as coincidence in politics. Wala pong coincidence sa politics. Lahat yan nakaplano. Yung sinasabi nila, coincidence lang yun. Nagkataon lang na nagkaroon kami ng fellowship tapos biglang nag-announce ang INC. Utot nyo! Huwag nyo kaming lokohin. Kaya kayo nagpa-emergency meeting, ha? Hindi po fellowship yan, emergency meeting po yan dahil nga natakot kayo na bigla po magkakaroon ng malawakang rally. In fact, mga kaibigan, ito, ipapakita ko na sa inyo. Ha? Ipapakita ko na sa inyo, guys. Ang pinaka-ebidensya po dyan. Okay? Para sa baka sabihin naman nila, puro lang tayo salita dito, no? Ito po, ipakita ko sa inyo ang manifesto. Okay? Meron po silang manifesto, guys. Ito, i-ano natin, ha? Wait lang. Ipakita ko sa inyo. Wait lang, mga kaibigan, ha? Ayusin natin, guys, para makita po ng lahat. Ipakita ko sa inyo yung manifesto. At ipapakita ko sa inyo, guys, kung sino yung mga nakapirma. Okay? Para sigurado tayo. Okay? Fellowship pala, ha? Asan na ba yun? Teka lang, parang nawala. Wait lang, guys, ha? Mabagal, eh. Ito na. Ipakita ko na sa inyo yung manifesto. Kasi sinabi nila, mga kaibigan, na ano daw, no? Wala daw kinalaman yung pag-announce ng ANC itong fellowship ko, no, na meeting. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayusin lang natin, guys, ha? Para makita po ng lahat. Ayan po ang manifesto, guys. Nakita nyo ba sa inyong screen? Lakihan natin para kita ng lahat. Pati yung mga pumirma para makita kung sino yung mga yan. Andito kaya si Bible Study? Kasama kaya dito? Ito po, ipakita natin yung manifesto, guys. Ayan. Ayan po, mga kaibigan. Lakihan natin. I-ano natin. Kita ba, guys? Parang hindi kita, no? Tabingi. Dapat dito pala. Ayan. Ayun, no? Nababasa nyo ba, mga kaibigan? Nababasa nyo ba, guys? Ito, malaki na nga, ayan, yan, inano ko na nga, eh. Gusto nyo, i-enhance pa natin. Wait lang. Ay, hanggang dito na lang pala. Yan, the Manifesto of Support of the House of Representatives to President Ferdinand Marcos Jr. See? Sabi ko sa inyo, eh. Sabi ko sa inyo, hindi fellowship yun, eh. Paano naging fellowship? Bakit bigla kayo nagkaroon ng manifesto, support of the House of Representatives to President Ferdinand Marcos Jr.? Kailan po ito ginawa? Kagabi po, mga kaibigan. Itong manifesto na to, kagabi lang po ito ginawa. Paano nyo sasabihin sa amin na ang ginawa nyo kagabi ay isang fellowship meeting lamang? Hindi po siya emergency meeting. Kung fellowship meeting 'yon, bakit nagkaroon kayo ng loyalty check? Kasi ang ibig sabihin ng manifesto, para sa akin, ang interpretation ko dito, guys, loyalty check. Sine-check po ni Bangag kung sino pa yung susuporta sa kanya. Kasi nga, magkakaroon na ng malawakang rally. Ayan, Manifesto of Support of the House of Representatives to President Ferdinand Marcos Jr. Declaration of Unity, Loyalty, and Resolve in Defense of the Nation. See? Manifesto yan. Yan, yan ang mga nakasulat. Huwag natin basahin, mahaba, eh. Ito po ang mga nakapirma. Okay? Ito po yung mga nakapirma, guys. Ayan. Lakihan natin. Ayan. Tingnan natin. Basahin natin yung mga nakapirma.
Together, let us rally behind... ito ha, makinig kayo mabuti ha, sa babasahin ko ha. Makinig po kayo. Andyan pa ba kayo guys? Makinig po kayo, babasahin po natin ha, para hindi po tayo masipa dito. Ang sabi dito guys, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. See? Sabi ko sa inyo ulitin ko ha. Ang sabi sa manifesto, together, let us rally behind the President to protect and preserve the gains of democracy as we build stronger, more united, and more prosperous republic. Sabi ko sa inyo sino ang nakapirma? Unang-unang nakapirma? Si Speaker, syempre. Ayan si Speaker ang unang nakapirma. Ayan Romualdez, Speaker, House of Representatives. Tandaan yung pangalan. Pangalawa, si Dalipe. Nako, si Dalipe Starring si Dalipe guys Ito, binabasa ko na. Si Dalipe po, pumirma sa manifesto. Yan ha. Si Gonzales Jr., nako, si Dong. Pumirma din si Dong Gonzales. Ito naman si Aquino II. Si Joboy. Ito naman si Villafuerte Jr. Tapos si Michael John Duavit. Yan ha, pumirma yan ha, sa manifesto yan ha. May sarili silang rally guys. Meron silang sariling rally. Ito naman, kilala nyo to. Kilala nyo to guys. Babasahin ko yung pangalan ha. Si Congressman Barbers. Nako, yari tayo kay Barbers dito. Binasa ko naman yung pangalan niya. Sabi ko naman, Congressman Barbers Ano masama dun? Ayan pumirma si Barbers tapos si Robes? Tsaka si Tiangco. Ayan po ang mga pumirma ng manifesto. Ito ha, basahin natin ha, December 2024. Ayan klarong-klaro yan hindi po yan hindi po ito marites ha. Galing po ito sa sa Facebook page ng Newswatch Philippines. Ang nakalagay dito sa balita guys, babasahin ko lang sa inyo ha. Ang nakalagay sa balita, House members sign a manifesto expressing in clear-cut terms their loyalty and solidarity with the President Ferdinand Marcos Jr. as he fulfills his constitutional mandate to serve the Filipino people. Okay, the document was presented to Marcos during a meeting between the President and the House lawmakers held Wednesday night, kahapon, after Vice President Sara Duterte made threats against First Family. Yan ha. Klarong-klaro yan ha. Kahapon po ito mga kaibigan, naggumawa sila ng manifesto. Ngayon, sabihin nyo sa akin, ito ba'y fellowship meeting? Di ba? Ito ba'y sinasabi nyong fellowship meeting? Or ito ba'y tinatawag nating emergency meeting at loyalty check meeting? Which is which? Alin doon? Di ba? Alin doon mga kaibigan? Loyalty check? Di ba? Pwede mag-loyalty check Sine-check niya kung sino pa yung sumusuporta sa kanya. Dahil po mga kaibigan, nagpahayag na po ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, bahala na kayo humusga guys. Basta ako, pinakita ko lang sa inyo na meron po talagang manifesto. At hindi po pwedeng sabihin ito guys, na prayer meeting lang po ang ginawa nila or fellowship meeting. Malamang sa malamang, meron talaga silang agenda.